kung tawagin ay hele-hele bago kere. Sa bayan ng Giginto, Bulacan, si Julia at ilan pang mga kababaihan ay nagboborda ng mga panyo na iaalay nila para sa kanilang minamahal. Inaalay naman ni Julia ang ibinoborda niya kay Tenyo. Nakalagay sa kanyang ibinoborda ang ANF o Antonio Narcisco Flores na siyang buong pangalan ni Tenyo. Bumisita si Tenyong sa bahay ni Julia. Si Aling Juana, na ina ni Julia, ay tutol sa pag-iibigan nila Tenyo at Julia. Nais ni Aling Juana na mapangasawa ng kanyang anak, si Miguel, na pamangkin ng kura paroko. Si Miguel ay mayaman, ngunit isang mangmang. Dumating si Luna sa bahay ni Julia. Upang iparating kay Tenyo na talakit ng mga Kastila ang ilang Pilipino kasama na sa Kapitan Ingo na ama ni Tenyo dahil sila ay pinaghinalaang rebelde. Dali-dali namang pumunta si Tenyo kasama ang kanyang ina na si Kapitana Putin, si Julia, Aling Juana at ilan pang kababayan. Kung saan ikinulong ang kanyang ama. Nang sila'y nakapasok na sa kwartel, nalaman ni Tenyo na si Tel sa mga ikinulong ay patay na. At ang kanyang ama ay naghinalo na dahil sa pagpapahirap ng mga praile sa mga ito. Nakita ni Tenyo kung paano unti-unting nalabutan ng hininga ang kanyang ama. Sinunta niya na ipaghihiganti niya ang kanyang ama at bibigyan ng katanungan ang pagkamatay nito. Samantalang si Kapitana Puti naman ay hinimatay at hindi nakayanan ang nangyari sa kanyang asawa. Sa gitna ng pag-aalala sa ina, pagdadamanghan niya at ang pagmamahal kay Julia ay mas hinabuti pa rin niyang upang ipaghiganti ang ama at para ipagtanggol ang kanyang inang bayan sa kamay ng mga Kastila. Ayaw nang pumayag ni Julia sa pag-alis at paghiganti ni Tenyo, ay umalis pa rin ito. Lumipas ang isang taon, ngunit wala pa rin kahit isang sulat o balita na natatanggap si Julia galing kay Tenyo. Siya'y labis na nag-aalala na. Patuloy pa rin siyang sinasabihan ng ina na tanggapin na ang kasal na ninanais ni Miguel. Amang-amang dani yung Napilitang sumang-ayon si Julia sa kagustuhan ng kanyang ina, ngunit hinihintay pa rin niya ang pagbabalik ng kanyang tunay na minamahal na si Tenyo. Sumulat siya kay Tenyo upang ipaalam ang magaganap na kasal at ang nais ni Julia na mailigtas siya nito. Ipinahatid niya ito kay Luna. Kalungkutan ang bumakas sa mukha ni Tenyo galing kay Julia. Sinasabi nito na pumanaw na ang kanyang ina.
sinabi rin sa sulat ang tungkol sa magaganap na kasal. Humingi ng tulong si Tenyong kay Luna at sinumpa ito na siya tutulungan upang si Tenyong ay may pakasal pa rin kay Julia. Hindi na nakagawa ng sulat si Tenyong dahil biglang sumugod ang mga makabebe. Sinabi niya na lamang kay Luna na iparating kay Julia na siya ay babalik na. Ipinarating naman ni Luna ang sinabi ni Tenyong na siya ay babalik na. Pagkalipas ng ilang linggo, ay nakatanggap ng mensahe si Julia galing kay Luna na nagsasabing pumanaw na si Tenyong. Labis na kalungkutan ang naramdaman ni Julia sa nasabing mensahe at tuluyan na rin siyang pumayag sa kagustuhan ng kanyang ina. Dumating na ang araw ng kasal ni Miguel at Julia. Kimbot na kay mama na. Ngunit bago magsimula ang kasal, ay inanunsyo ni Luna ang pagdating ni Tenyong sa buhay pa. Ngunit sila hindi na tuloy ang kasalan dahil kailangan maumpisal ni Tenyong bago pumanaw. Ibinulong niya ni Tenyong sa Kura Paroko ang kanyang kahilingan na ikasal muna siya kay Julia bago siya tuluyang mamatay. Pumayag naman si Aling Juana at Miguel dahil alam nilang matutuloy pa rin ang kasal ni Julia at Miguel dahil mamamatay rin si Tenyong at magiging balo si Julia. Ikinasal na si Tenyong at Julia. Hey! Bye forever! Patay! Patay! Sama patay! Biglang sumigla si Tenyong. At ipinakita sa lahat na siya ay walang sugat. At dito na nagtatapos ang dula na pinamagatang walang sugat.